Naguro. Ito siya ako sa subscriber. Sana yung banaw, nag-istoryahan banaw kami sa tunay. Tapos, baga na pati ada niya. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid at mga kaibigan. Sa himig po na inyong napapakinggan ay muli pong sumasaimpapawid ang programang si Jesus ang buhay na pag-asa. Kayo po ay nakikinig sa himpilan ng Eugene FM 100.7. Live po tayo dito sa Barangay Fabrica, Bulan, Sorsogon. Sa lahat ng naaabot ng himpilang ito ng Eugene FM 100.7 sa buong probinsya ng Sorsogon at Masbate, maging dyan po sa Ticao Island, dyan po sa Samar at sa Kapol, sa mga coastal areas ng bawat syudad, amen, bawat municipalities, pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoong Jesucristo. Nawa kayong lahat po ay nasa mabuting kalagayan ngayon. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church, Matnog. Medyo pong makakapili ngayon sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Kasama ko po si Brother Raymar, si Brother Angelo, sa pagbabasa ng mga salita ng ating Panginoon na siyang ating pong tatalakayin at pag-uusapan sa oras na ito. Sa pangalan ng ating pastor, mga kapatid, amen, pagbati po sa lahat ng ating mga tagapakinig, taga-subaybay, taga-panood sa ating pong programang si Jesus ang buhay na pag-asa. Amen. Pagpalain po kayong lahat, mga kapatid, ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kung kayo po ay mayroong mga katanungan, pwede nyo po akong tawagan o di kaya i-text sa CP number 0967-364-7164. 0967-364-7164. Mga kapatid, yan po ang aking pong contact number. Tawagan nyo lamang po ako kung kayo po ay mayroong mga katanungan, lalo na po kung kayo po ay mayroong mga prayer request. Amen. Pagbati din sa lahat ng ating mga kapatiran dito po sa United Pentecostal Church Bulan, dyan po sa Magsaysay Church, sa Ikirino Church, at maging dyan po sa Santa Remedios Church. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Amen. Sa atin sa pananampalataya sa Panginoon. Magpatuloy lamang po tayo sa pakikinig at sa paglilingkod sa Panginoon. Yamang nalalaman natin na malapit na po ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Tuloy-tuloy po tayo sa ating pong programa. Pagbati din po sa lahat ng ating pong mga taga-subaybay dyan po sa Ticao Island, sa lahat ng ating pong mga kapatiran din dyan po sa UPC Matnog. Amen. Good morning sa ating pong mga kapatiran dyan sa Manurabi Church, sa Hinablan Oriental, at maging dyan po sa sentro ng Matnog. Good morning po sa inyong lahat. Magpatuloy lamang po tayo sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Malapit na po ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Praise the Lord. Amen. And sa pagkakataong din ito, praise God, pagbati din po sa lahat ng ating pong mga taga-pakinig. Amen. Praise God. Sa ating pong taga-subaybay, taga-panood sa ating pong Facebook page ng Eugene FM. Good morning, Brother Felipe Iscresa. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen. And Sister Merna, good morning din po. Pagpalain din po kayo ng Panginoon at ang inyong buong pamilya. Ganun din po kay Sister Angelita Ligoro. Good morning din po sa inyo. Pagpalain din po kayo ng ating pong Panginoon. Sister Laura Gumban, dyan po sa Barangay Lahong. Pagpalain po kayo ng Panginoon at ang inyong buong pamilya. Maraming salamat po sa Panginoon sa inyong pakikinig. Sister Helen Detera, good morning. Maraming salamat din po sa inyong pagsubaybay. And also Sister Margie Guitan Isiha, dyan po sa Santa Remedios. Pagbati din po sa Guneo family, Isiha family at ang Solidad family, dyan po sa Santa Remedios. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. And Sister Divine Espela Guyal, good morning din po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Praise God. Amen. Tuloy-tuloy po tayo sa ating pong programa. Amen. Sa pagbabasa at pag-aaral ng salita ng ating pong Panginoon
na kung saan ito po ang sentro ng ating pong pag-aaral. Good morning, Sister Sara Galos. Amen. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. And also, Sister Christine, dyan po sa UPC Japan. Good morning po. Maging kay Sister Regine Chuji. Amen. Kay Sister Cherry Ikeda, good morning din po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Dyan po sa UPC Gifu, Japan. And Sister Miguela Mira, dyan po sa Italy. Good morning. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Maging kay Sister, kay Ninang Wilma Bumbani, Ninong Carlos, good morning po sa inyo. Pagpalain din po kayo ng Panginoon. At dyan po sa UPC Italy. Praise the Lord. And by this time, tayo po ay magpapatuloy sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Amen, na atin pong pag-aaralan ngayon. Simulan po natin sa pamagitan ng atin pong panalangin, mga kapatid. Sabayan niyo po kami sa atin pong pag-aaral o pananalangin sa atin pong Panginoon. Hilingin po natin sa Diyos ang kanyang gabay at patnubay. Let us pray. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po sa iyong gabay at patnubay, proteksyon at pag-iingat. Salamat din po, Panginoon, sa iyong mga biyaya at pagpapala. Amen. At dalangin namin, Panginoon, na lahat ng amin pong mga taga-subaybay, sa lahat ng aming mga tagapakinig, tagapanood, Panginoon, pagpalain po sila. At patuloy pong ihatid sa kanila, O Diyos, ang iyong mensahe na nais mong ipahayag sa kanila. Patuloy mo rin po silang akayin sa paglilingkod sa iyo at patuloy mo rin pong buksan ang kanilang mga kamalayan sa mga spiritual na bagay. Katulad nito, upang kanilang makita, maunawaan at maintindihan ang mga salita mong aming pag-aaralan. Maraming salamat, Panginoon. Magbigay ka po ng kagalingan sa may mga karamdaman. I declare blessing sa bawat nakikinig ngayon. I declare healing. And also I declare peace sa pangalan mo, aming Panginoong Jesucristo. Igawad mo po sa kanila ayon sa kanilang pangangailangan, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot na langin. Patuloy mo pong pagpalain, gawing pagpapala ang programang ito, lalo na sa mga taong naghahanap ng katotohanan. In Jesus' name, ito po ang aming samo at dalangin. Amen. Praise God. Tuloy-tuloy po tayo, mga kapatid. Kung kayo po ay mayroong mga Biblia, sabayan niyo po kami sa amin pong pagbabasa ng mga salita ng ating Panginoon. In the book of James chapter 4, verse 13 to 14, ganito po ang ating mababasa. Pakinggan natin ang sinasabi ng kasulatan. Magsiparito ngayon, kayong nagsisipagsabi, ngayon o bukas ay magsisiparoon kami sa gayong bayan, at titira kami doong 1 taon, at mga ngalakal at mangtutubo. Kayo ngang hindi nakaalam ng mangyayari bukas, ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Purihin ang Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Mga kapatid, atin pong pag-aralan ang salita ng Diyos na mayroon pong pinamagatang the uncertain life. Ang buhay na walang kasiguraduhan. Ang buhay ay mahalaga at maituturing nating kayamanan. Ganun pa man, hindi natin sigurado kung saan o ano ang magiging kahihinatnan nito dito sa mundo, mga kapatid. Although alam natin, ayon sa banal na kasulatan, na ang tao ay mayroong kamatayan, ang tao ay mayroong buhay pagkatapos nito, may ikalawang buhay. Alam natin ang kahihinatnan niya. Alam natin ang paruroonan, ang dulo ng ating pong buhay. Ganun pa man, habang tayo po ay nabubuhay dito sa mundo, hindi po natin alam ang mangyayari. Hindi natin alam ang posibleng mangyari at hindi natin alam yung unahan ng ating pong buhay. Hindi natin alam kung ano ang mga posibilidad na mangyayari sa atin, mga kapatid. Kasi sa unahan ng buhay natin,
Nandyan ang problema, nandyan ang pagsubok, nasa unahan mga kapatid ang karamdaman, nasa unahan ang panganib, nasa unahan ang aksidente. Hindi po sa likuran. Kasi tayo po ay paunahan, mga kapatid, paabante tayo. Ganun pa man, amen, ang katotohanan na yan ay hindi natin maikakaila ang sinasabi ng kasulatan na hindi natin alam ang mangyayari bukas. Ano kaya ang atin pong buhay kung hindi natin alam ang mangyayari bukas? Bagamat meron tayong mga plano, magagandang plano, marahil meron tayong mga magagandang pangarap at nais na marating sa buhay, ganun pa man mga kapatid, amen, hindi po yun garantiya na yun talaga yung mangyayari. Mga kapatid, sapagkat ang Diyos po ang nagkakaloob at nagpapahintulot kung yan ay mangyayari. Tayo ay kagaya ng isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi ang tao. Kagaya ng singaw. Ngayon, nakikita natin, pero maya-maya, wala na yan. Kagaya ng usok, nakikita natin, pumapailan lang, pero maya-maya, nawawala na yan. Mga kapatid, ang hamog. Ngayon, mga kapatid, madaling araw, merong hamog. Pero maya-maya, mawawala na yan. Ganun po ang tao, mga kapatid. Amen. Ngayon, nakita mo, nung nakaraan, malakas, pero ngayon, hindi na. Nung nakaraan, buhay pa, pero ngayon, patay na. So, that's the reality of life, mga kapatid. The uncertain life. Uncertain, mga kapatid. Hindi natin sigurado at hindi natin alam talaga kung ano ang magiging kahihinatnan natin sa unahan ng atin pong buhay dito sa mundo. Ganun pa man, napakalaking bagay na magkaroon tayo ng kamalayan sa salita ng Panginoon sapagkat dito tayo matututo at dito natin malalaman kung ano ang mga dapat gawin para ang tayo po ay magkaroon ng kasiguraduhan sa buhay na ito. Mga kapatid. Amen. Kaya nga, ang sabi doon sa binasa natin, magsiparito ngayon kayong nagsisipagsabi. Ngayon o bukas ay magsisiparoon kami sa gayong bayan at titira kami doong 1 taon at mangangalakal at magtutubo. Mga kapatid. So itong verse 13, ito po ay pinapatungkulan ni Santiago. Ang pinapatungkulan niya dito ay ang mga plano at ang mga ginagawa ng mga tao, mga kapatid. Yung mga gustong marating at gustong mangyari ng isang tao sa kanya pong buhay. So nais bigyang diin ni Apostol Santiago na hindi garantiya na mayroon kang plano ay yun na talaga yung mangyayari sa hinaharap. Mga kapatid. Kaya nga uncertain ang buhay natin dito sa mundo. Hindi natin sigurado, mga kapatid. Kaya mainam na ang tao ay mayroong kamalayan tungkol sa salita ng Panginoon sapagkat ang salita ng Panginoon, ito lamang po, mga kapatid, ang mayroong kasiguraduhan maging sa hinaharap. Hindi natin nakikita ang atin pong mga mata, limitado, mga kapatid, ang range na naaabot nito. Kung paanong limitado ang nakikita ng ating mga mata, mga kapatid, yun din yung nagpapatunay kung gaano kalimitado yung ating kaisipan. Mga kapatid, limitado ang range, yung distance na nakikita ng ating mga mata, limitado rin ang naaabot nitong ating utak, nitong ating kaisipan. Mga kapatid, amen. Kaya patuloy nating hangarin ang pag-aaral at ang pagkaunawa sa salita ng Panginoon at yakapin natin ang katotohanan na salita ng Diyos para tayo ay magkaroon ng kasiguraduhan ang buhay natin dito sa mundo. Kaya una na dapat nating ikonsidera, mga kapatid, amen, ang sinasabi dito sa Proverbs chapter 3, verse 1, mga kapatid, pakinggan natin ang sinasabi. Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan, kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos. Amen. Praise God. So, ang sabi ng Biblia, anak ko,
Huwag mong kalimutan ang aking kautusan, kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos. So, maganda na sa buhay natin dito, sa mundong ito, ay i-recognize natin ang salita ng Diyos sa buhay natin. At hindi lang i-recognize, kundi gawin nating prioridad sa buhay natin ang mga salita ng Panginoon. Kilalanin natin ang salita ng Diyos sa buhay natin na siyang supreme doon sa kaisipan na meron tayo. Kailangan merong supremacy ang salita ng Diyos sa ating mga sariling pananaw, sariling kaisipan, at sariling prinsipyo, mga kapatid. Kasi kapag ang kaisipan natin ay mas supreme kaysa sinasabi ng salita ng Diyos, doon nagkakaroon ng pagkapahamak ang isang tao. Kapag masyado na siyang matalino sa kanyang sarili, mga kapatid. Kaya mainam na i-recognize natin, mga kapatid, sa buhay natin, gawin nating supreme at gawin nating prioridad ang salita ng Diyos sa buhay natin. Kagaya ng sinasabi ng Proverbs, huwag nating kalimutan ang kautusan ng Panginoon at ingatan natin ito sa ating mga puso. Mga kapatid, ngayon, hindi natin maiingatan sa ating puso ang kautusan ang utos ng Panginoon kung hindi natin tatanggapin ang utos ng Panginoon, mga kapatid. Praise God. Amen. At isa sa katotohanan na dapat nating maunawaan, mga kapatid, doon sa may mga sariling prinsipyo, doon sa may mga sariling pananaw sa buhay, mga kapatid, bakit natin kailangan kilalanin ang salita ng Diyos na dapat supreme sa atin pong sariling pananaw. Dahil ang sabi po ng Ecclesiastes chapter 12, basahin natin tabi Brother Raymond sa verse 13, ganito po ang ating mababasa. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. The whole duty of man is to fear God and keep His commandments. Meron tayong duty, katungkulan, mga kapatid. At ang duty na yan, kapag hindi po natin yan nagampanan ng tama, meron tayong pananagutan. Kagaya ng mga men in uniform, mga naglilingkod sa bayan. Sa mga naglilingkod sa bayan, meron silang sa bawat naglilingkod, meron silang specific duty according their position, mga kapatid. Meron silang specific duty. At kapag hindi nila yung nagampanan ng tama, take note, nagampanan ng tama. Kasi hindi porkit gampanan, hindi sapat na gampanan mo lang kasi hindi mo aayusin. Kailangan ang pagganap sa tungkulin ay naaayon, nararapat at tama. Kapag hindi nila nagampanan ng tama yung kanilang tungkulin, meron silang pananagutan sa batas, mga kapatid. At hindi po biro yung kanilang pananagutan na yon. Pwedeng life sentence or pwedeng, mga kapatid, pagkatanggal sa posisyon. Ganon din tayo ng mga tao. Nilikha tayo ng Diyos hindi lang para sa ating mga sarili. Nilikha tayo ng Diyos hindi lang para sa personal na kapakinabangan. Mga kapatid, meron tayong tungkulin na dapat gampanan sa harapan ng Diyos. Ang una, matakot sa Diyos, at pangalawa, sumunod sa utos ng Diyos. Mga kapatid, amen. Bakit? Mga kapatid, dahil ang sabi doon sa verse 14, dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, maging ang bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o ito ay maging ito ay masama. Kaya kailangan ang tayo ng mga tao, magampanan natin ang ating katungkulan, ang ating tungkulin sa mata ng Diyos, sa harapan ng Panginoon, ang matakot sa Kanya at sumunod sa Kanyang mga utos. Marami ngayon, takot sa Diyos pero hindi sumusunod.
Marami naman ngayon sumusunod pero hindi takot sa Diyos. Dapat tama ang pagganap, tama ang pagsunod. Mga kapatid, ganapin natin ang pagsunod sa utos ng Diyos na may takot at panginginig, mga kapatid. Amen. Ang pagsunod sa utos ng Diyos, hindi lang dapat dahil nasabihan ka, kundi dapat nauunawaan natin kung bakit tayo sumusunod, nauunawaan natin kung bakit natin ginagawa yung ating pagsunod sa utos ng Panginoon. Kaya, i-recognize natin, mga kapatid, ang salita ng Diyos sa ating buhay. Sapagkat ito ang magtuturo sa atin, amen, doon sa siguradong kalagayan. Kasi ganito po kasi yan. Kapag ni-recognize natin ang Diyos, ang salita ng Diyos sa buhay natin, sinunod natin ang tama, yung salita mismo ng Diyos na ating kinikilala at sinusunod, yun ang magdadala sa atin papunta doon sa buhay na may kasiguraduhan. Mga kapatid, yun ang magdadala sa atin patungo doon sa buhay na mayroong kasiguraduhan. Na ang buhay na yun, mga kapatid, amen, ay langit, buhay na walang hanggan. Amen. Praise God. Sa buhay na ito, kapag tayo naglingkod sa Diyos, hindi naman talaga natin sigurado kung yayaman tayo o hindi. Dahil ang bawat tao ay may sarili-sariling kapalaran. Ang sabi sa akin, Pastor, may sarili na palang kapalaran ng tao. Ibig sabihin, may kasiguraduhan. Ang sabi ko po, may sariling kapalaran. Pero hindi ko po sinasabi ang specific na kapalaran. Yun po ang pinag-uusapan natin ngayon. Yung specific na mangyayari sa atin, hindi natin yung alam. Mga kapatid. Kaya nga mainam na tayo ay sumunod sa utos ng Panginoon, matakot sa Diyos, sumunod sa kanyang mga utos, sapagkat nagagampanan natin ang ating tungkulin sa Diyos. At kapag nagampanan natin yon, ang Diyos mismo ang gagawa ng paraan para sa iyo, ang Diyos mismo ang magtatrabaho para sa iyo. Kaya, let us recognize and prioritize God and His Word, mga kapatid, sa atin pong buhay. Gawin nating sentro ang Diyos sa buhay natin at gawin nating sentro ang salita ng Diyos sa buhay natin. Mga kapatid, Proverbs 3:5, pakinggan natin ang sinasabi ng Biblia. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Isang bagay na dapat nating tandaan, huwag tayong masyadong magtiwala sa sarili natin. Sa mundo kasi baliktad. Believe in yourself sa mundo. Baliktad ang mundo. Magtiwala ka sa sarili mo na kaya mo yan. Pero sa Diyos, hindi. Magtiwala ka sa Diyos at huwag kang manalig sa sarili mong kaunawaan. Bakit? Huwag manalig sa sariling kaunawaan. Kasi hindi lahat ng naiisip at nauunawaan ng tao ay ikabubuti niya. Hindi lahat ng naiisip ng tao sa kanyang sarili ay magdadala sa kanya sa mabuting kalagayan, at hindi lahat ng naiisip nating, sa katunayan, hindi lahat ng mga desisyon na nagagawa natin ay nakabubuti sa atin. Karamihan sa mga desisyon natin na nagagawa, palpak, mga kapatid. Kaya, ang sabi ng Biblia, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso. Instead na magtiwala tayo sa sarili natin, bakit hindi natin ibalik yung tiwala natin sa Diyos? Kasi pag nagtiwala ka sa Diyos, hindi sa sarili mo, mga kapatid, amen, praise God, lahat ng gagawin mo ay nakabase sa kalooban ng Diyos. Katunayan, lahat ng mga rimalaso na nangyari sa buhay ng tao, yan ay resulta ng paglayo ng tao sa Diyos. Paglayo ng tao sa kalooban ng Diyos. Kasi sa Biblia, kapag ikaw ay lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos, God is in control. Mga kapatid, kapag nasa kamay ka ng Diyos, lahat ng ginagawa mo ay naka-align doon sa kalooban ng Diyos, hindi ka maliligaw, hindi ka madadaya, hindi ka mapapahamak. Mga kapatid, makaranas ka man ng mga unos, problema, pagsubok, kagipitan, kawalan, habang ikaw ay sumusunod ayon sa kalooban ng Panginoon, mga kapatid,
lagi mong tandaan na may Diyos na handang umalalay sa iyo, handang maggabay, at handang magbigay, mga kapatid, amen, praise God, ng kanya pong patnubay. Napakahalaga sa buhay ng tao na mayroon tayong kinikilala, mga kapatid, na payo. Napakahalaga sa buhay ng tao na mayroon tayong kinikilala na mga nasalita ng Diyos maliban doon sa ating mga naiisip. Dahil sa katunayan, hindi lahat ng bagay ay alam natin. Hindi lahat ng bagay ay kaya natin. Marahil sa isip mo, kaya mo. Marahil sa isip mo, alam mo na. Kaya mga kapatid, kung ang sino mang tao ay nagsasabi na alam niya na ang lahat, pinapatunayan niya lang sa sarili niya na wala siyang alam. Kasi kapag may mga tao kasi na ang tingin niya sa sarili niya ay tama. Lahat tama ang kanyang naiisip. Kapag ganun po ang ating naiisip, kapag ang naiisip mo ay, kapag ang tingin mo sa sarili mo ay tama ka, sigurado mga kapatid, may tama ka na. Mga kapatid. Hindi lahat ng bagay alam natin. Kaya wag nating isipin sa sarili natin, tama tayo. May mga tao kasi na wala siyang nakikitang mali sa sarili nila. Kaya kung wala kang nakikitang mali sa'yo, may mali na sa'yo. At kung ang akala mo ay tama ka na, may tama ka. Mga kapatid. Amen. Hindi lahat ng bagay alam natin. Kaya mainam na magtiwala tayo sa salita ng Diyos, manampalataya tayo sa kapangyarihan ng Panginoon, mga kapatid, maniwala tayo, mga kapatid, amen, sa sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya ang kailangan natin gawin, mga kapatid, ang sabi ng verse 6, amen, pakinggan natin ang sinasabi ng Biblia. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Verse 7, Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. amen. Ang pagpapakapantas pala sa sariling mga mata, kasamaan pala yon sa mata ng Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon, huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata, matakot ka sa Panginoon. Kaya yung mga tao na pakiramdam nila ay pantas na sila, ang payo ng Biblia, matakot tayo sa Panginoon. Mga kapatid. Matakot tayo sa Panginoon. Ang kailangan natin gawin, kilalanin natin ang Diyos sa lahat ng ating mga lakad. Ibig sabihin, sa bawat desisyon na gagawin natin, kailangan siguraduhin natin kung yan ba ay kalooban ng Diyos o hindi. Kung hindi kalooban ng Diyos, abay, huwag mong ituloy ang desisyon na yan. Kung kalooban ng Diyos, ituloy mo yan. Sasamahan ka ng Panginoon. Mga kapatid, bakit? Kasi ganito yan. Kapag kinilala mo ang Diyos sa lahat ng iyong mga lakad, ang gagawin ng Diyos, ituturo niya sa iyo ang kanyang mga landas. Ngayon, kabaliktaran, kapag hindi natin kinilala ang Diyos sa ating mga desisyon na gagawin, hindi niya ituturo sa atin yung mga landas na tatahakin natin. Kaya sa una pa lang, na desisyon na gagawin natin, kapag hindi yung kalooban ng Diyos na desisyon na gagawin natin, huwag tayong aasa na may magandang mangyayari niyan. Bakit? Sigurado, ang dadaanan mo niyan, yung landas na tatahakin mo, mali-mali yan. Magiging mali yung mga landas. Bakit? Kasi hindi ituturo ng Diyos sa atin yung mga landas na ating tatahakin kung sa una pa lang na desisyon na gagawin natin ay labag na sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, ganun po ang ibig sabihin ng talatang yan. Kaya nga, huwag tayong ang payo sa susunod na talata, huwag tayong magpakapantas. Kasi yung mga tao na gumagawa ng kanilang mga desisyon na labas sa kalooban ng Diyos, sila yung mga tao na masyadong pantas sa kanilang mga sarili. Sila yung mga taong nagsasabi, alam ko na yan. Pinagdaanan ko na, alam ko na yan. Kaya kong lutos. Ito yung mga tao na masyadong pantas sa sarili nila. Ang kanilang motto lagi, hindi ako pumapasok sa isang bagay na hindi ko kayang labasan.
Hindi ako papasok sa isang bagay na hindi ko alam kung paano lumabas. Yun yung mga moto ng mga taong masyadong pantas sa kanilang mga sarili. Mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Diyos. Bakit? Ang sabi doon, humiwalay ka sa kasamaan. Kasamaan pala sa mata ng Diyos, ang masyado kang pantas sa sarili mo. Kaya nga sabi ko kanina, kapag ang tingin mo sa sarili mo, tama ka, may tama ka talaga. May tama ang isip. May tama ang kaisipan, mga kapatid. So, yan ang kailangan nating tandaan, mga kapatid. Kilalanin natin ang Diyos sa lahat ng bawat desisyon na gagawin natin, sapagkat doon ituturo ng Diyos yung mga landasin natin na tatahakin. Doon lamang ituturo ng Diyos yung mga landas na ating tatahakin. Di ba ang kagandahan? Parang ganito yan. Parang magpapaalam ka lang. Parang yung kalooban ng Diyos na tatahakin mo. Mga kapatid, ang Diyos kasi may inilagay sa atin na takbuhin. Sabi na Apostol Pablo, mga kapatid, itabi namang walang liwag ang bawat pasan na pasan na pumipigil sa atin at ang bawat pasan at ang bawat pagkakasalang pumipigil sa atin at ating takbuhin ang takbuhin ilagay sa harapan natin. So bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang takbuhin. Ikaw lang talaga ang makakatakbo niyan. Yung takbuhin mo, hindi mo yan pwedeng iasa sa iba na ikaw nga na, halimbawa yung takbuhin ko, hindi ko pwedeng sabihin, Madrimar, ikaw lang tumakbo sa takbuhin ko. Hindi pwede. Mga kapatid, ang Diyos naglagay ng takbuhin natin. Ngayon, kapag wala tayo sa kalooban ng Diyos, hindi niya ituturo sa atin yung landas na tatahakin natin. Mga kapatid, kaya magkakaroon lang ng kasiguraduhan ang buhay natin dito sa mundo at maging sa buhay na darating kapag ang bawat desisyon na gagawin natin ay nasa ilalim ng kalooban ng Diyos. Kaya nais ng Panginoon, kilalanin natin siya, kilalanin natin ang kanyang mga salita, upang nang sa ganun, mga kapatid, magkaroon tayo ng magandang buhay. Magkaroon tayo ng maaliwalas na buhay. Kasi ang nais ng Panginoon, kaya ka tinawag para hanguin sa kasalanan, sa kahirapan, at bigyan ka ng magandang buhay. Hindi man siguro mayaman, hindi man siguro, mga kapatid, sobrang yaman, at least, mga kapatid, amen, maginhawang buhay. Basahin natin, mga kapatid, ang sinasabi ng Biblia dito sa Psalms chapter 37 verse 4 and 3. Pakinggan natin. Tumiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng mabuti. Tumahang ka sa lupain at gawin mong kumain sa kanyang pagkatapat. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Amen. Purihin ang pangalan ng ating pong Panginoon. Magpakiligaya tayo sa Panginoon, hindi sa ating mga sariling ginagawa. Iwag tayo magpakaligaya sa ating mga sarili lang, kundi magpakaligaya tayo sa Panginoon. Kaya makikita mo talaga yung payo ng Biblia sa dito. Salungat dun sa sinasabi ng, yung payo ng Biblia dito, salungat sa sinasabi ng mundo. Dahil ang sabi ng mundo, love yourself. Ang sabi naman ng Biblia, love your God. Love the Lord. Mga kapatid, magpakaligaya ka naman sa Panginoon, bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Kaya kung nais natin na makuha yung nasa ng ating puso, may sikreto yon. Magpakaligaya ka sa Panginoon. Ngayon, Pastor, paano ako magiging maligaya sa Panginoon? Magiging maligaya ka sa Panginoon kung magdidesisyon ka na maglingkod sa Panginoon. Mga kapatid, amen. Kaya ang gagawin natin, tumiwala tayo sa Panginoon. Gumawa ka ng mabuti. Tumahan ka sa lupain at huwag mong kumain at gawin mong kumain sa kanyang pagkatapat. Gumawa tayo ng mabuti. Tumiwala tayo sa Panginoon at gumawa tayo ng mabuti. Dito natin makikita yung pagtiwala sa Panginoon at paggawa ng mabuti, inseparable po yan. Mga kapatid. Kasi maraming mga nagtitiwala sa Diyos, pero palpak pa rin.
Pastor, nagtiwala naman ako sa Panginoon, pero palpak pa rin. Baka kasi nagtiwala ka lang sa Diyos, pero hindi ka gumagawa ng mabuti. Kailangan, mga kapatid, hindi po yan paghiwalayin. Mga kapatid, kailangan magtiwala tayo sa Diyos at laki pa natin ang paggawa ng mabuti. Ang tanong, paano ako, Pastor, gagawa ng mabuti? Makakagawa tayo ng mabuti kapag tayo po ay susunod sa utos ng Diyos at tayo ay magpapakaligaya sa Diyos. Yun ang mabuti. Ang pagsunod sa Diyos, yun po ang mabuti. May mga tao kasi ngayon na, Pastor, gumawa ka lang ng mabuti, okay na. Ang tanong, anong klaseng mabuti yan? Anong klaseng kabutihan ang gagawin natin? Kabutihan ba sa sarili nating pagkaunawa? O yung kabutihan na iniuutos mismo ng Diyos? Kailangan i-identify natin anong klaseng kabutihan ba yung ginagawa mo. Samantalang nagtitiwala ka naman sa Diyos pero palpak pa rin. Baka kasi yung kabutihan na ginagawa mo ay hindi yun ang iniuutos ng Diyos sa iyo. Kaya mainam talaga na meron tayong knowledge and wisdom sa salita ng Panginoon sapagkat dito tayo magkakaroon ng buhay na mayroong kasiguraduhan. Alam niyo ba mga kapatid na kung bakit marami tayong mga unhealthy life? Amen? Hindi healthy yung buhay natin. We are not talking about physical appearance or kalusugan, mga kapatid, kundi yung mga nangyayari sa buhay natin. Hindi healthy, mga kapatid. Maraming mga rimalaso, maraming mga palpak ang nagagawa natin dahil po yan sa mga maling gawa natin, mga maling actions, maling desisyon, mga maling paniniwala, mga maling pananaw sa buhay. Yun po ang nagdadala sa atin sa kamalasan. Yun ang nagdadala sa atin sa mga rimalaso sa buhay. Mga kapalpakan. Yun po ang nagdadala. Sa katunayan, sa panahon pa ni Eva at ni Adan, ang nagdala talaga kay Eva at kay Adan sa kamatayan ay dahil sa kanilang maling desisyon na ginawa. Ano po yun? Ang sumuway sa utos ng Panginoon. Kaya ang pinagmumulan talaga ng kahirapan ng tao, ang dahilan kung bakit ka mahirap ngayon, ang dahilan kung bakit marami kang kapalpakan ngayon, ang dahilan kung bakit ka maraming mga pinagdadaanan ngayon, dahil sa kasalanan. Ang dahilan po at ang pinakaugat ng kahirapan, hindi po ang kawalan ng trabaho, hindi po ang maling panggugobyerno, although may kinalaman yon, pero hindi po yun ang pinakaugat. Ang pinakaugat po ng kahirapan ng tao ay ang kasalanan, mga kapatid. Kaya, let us recognize the Word of God sa atin pong buhay. Amen. And do not rely on yourself. Huwag tayong mag-rely sa sarili natin. Huwag tayong umasa sa sarili natin. Kundi asahan natin ang awa, ang salita ng Diyos, at ang kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid. Kaya may payo ang banal na kasulatan sa atin. Sa verse 5, mga kapatid, ng Psalms 37, verse 5 and 6, pakinggan natin. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon, tumiwala ka rin naman sa Kanya, at Kanyang papangyarihin. At Kanyang palalabasing gaya ng liwanag ang iyong katwiran, at ang iyong kahatulan ay gaya ng katanghaliang tapat. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Himayin natin ito. Ihabilin natin ang ating mga lakad. When we say mga lakad, hindi po literal na lalakad ka, kundi yung mga desisyon natin na gagawin, ihabilin mo sa Panginoon. At pagkatapos na maihabilin mo sa Diyos, kailangan tiwalaan mo ang Diyos. Kasi may mga tao na hinahabilin nila yung kanilang lakad, yung kanilang desisyon na ginagawa sa Diyos, pero hindi naman nagtitiwala sa Diyos. Kaya nga mayroong mga nananalangin, Panginoon, tinitiwala ko na sa iyo ang aking desisyon. Tapos pagkatapos manalangin, ano kaya? Magagawa kaya ng Diyos yun? Siguro, gagawa na lang ako ng paraan para may sa katuparan. May mga tao kasi na itinitiwala sa Diyos,
yung kanilang mga desisyon, pero sila rin mismo ang gumagawa ng paraan para yung kanilang pagtitiwala na desisyon sa Diyos ay maisakatuparan. Hindi po ganon. Kapag nagtiwala tayo ng desisyon natin sa Diyos, kailangan, kapag inihabilin natin sa Diyos ang ating mga desisyon, kailangan tiwalaan natin ang Diyos. Na magagawa ng Diyos, amen, yung mas makabubuti para sa atin. Amen? Praise God. Kailangan pag inihabilin na natin yung ating mga desisyon na gagawin, tiwalaan natin ang Diyos. May mga tao kasi na naniniwala sa Diyos, pero walang tiwala sa Diyos. Kaya ang ginagawa nila, amen, gumagawa sila ng sarili nilang desisyon prior doon sa kanila, sa gagawin ng Diyos sa kanila, mga kapatid. Pero ang payo ng Biblia, kapag sinunod natin ito, kapag inihabilin natin ang ating desisyon sa Diyos at nagtiwala tayo sa Kanya, ang sabi dito, Kanyang papangyarihin. Mga kapatid, napakalinaw ng sinasabi ng banal na kasulatan. Ihabilin natin ang ating mga desisyon at tiwalaan natin ang Panginoon, at ang susunod na mangyayari, gagawin yun ng Diyos, papangyarihin yun ng Panginoon sa atin. Mga kapatid, yun yung gagawin ng Panginoon sa atin. Di ba napakaganda na sa bawat payo ng Biblia ay may kaakibat na pangako? Sa bawat payo ng Biblia, may kaakibat po yan na pangako, may mangyayari. Ibig sabihin, sa bawat hakbang natin papalapit sa Diyos, mayroong resulta. Mga kapatid, may magandang resulta. Amen. At Kanyang palalabasing gaya ng liwanag ang iyong katwiran, at ang iyong kahatulan ay gaya ng katanghaliang tapat. Lagi kang nasa ibabaw. Amen. Praise God. Hindi ka hahayaan ng Panginoon na ikaw ay ibabagsak. Bakit? Dahil ang lahat ng desisyon na ginagawa mo ay nasa kalooban ng Panginoon. At ang pagtitiwala mo ay wala sa sarili mo, kundi nasa kapangyarihan ng Panginoon. Sa bawat paghabilin natin ng ating mga desisyon na gagawin, dapat yung tiwala natin ay sa kapangyarihan ng Diyos na magagawa ng Diyos yung ating mga habilin, mga kapatid. Kaya, kapatid at kaibigan, praise God. Kung nais nating magtagumpay, ihabilin natin ang bawat desisyon na gagawin natin at magtiwala tayo sa Panginoon. Kung nais natin magtagumpay, kung hindi natin nais magtagumpay, simple lang. Maging tamad ka lang, sapat na yon para hindi ka magtagumpay. Ganun lamang po kasimple yon. Ganun pa man, sa mga nais magtagumpay, magsikap tayo, magtiwala tayo sa Diyos, kilalanin natin ang salita ng Diyos, yakapin natin ang katotohanan, ang pangako ng Panginoon, magtiwala tayo sa Diyos. Amen. Meron tayong buhay na kasiguraduhan. And most especially, maglingkod tayo sa Diyos ng may katapatan. Amen. Praise God. Bakit? Dahil hindi tayo ng Diyos dadalhin sa paluging pamumuhay, kundi tayo ay dadalhin ng Diyos, praise God, sa matagumpay na buhay, mga kapatid. Amen. Yun lang po ang aking nakikita. Kapag ang tao ay naglingkod sa Diyos ng may katapatan, sumunod sa mga utos ng Panginoon, kapatid at kaibigan, hindi ka ng Diyos dadalhin sa paluging pamumuhay. Kapatid, hindi ka man pagyamanin ng Diyos kapag ikaw ay naglingkod sa Kanya, hindi ka man pagyamanin ng Diyos, ang mahalaga, matatamasa natin ang ginhawa. Kasi mga kapatid, magkaiba po, hindi porkit mayaman ka, may ginhawa ka na. Hindi po ganun yun. Marahil may ginhawa ka sa material na bagay, marahil may ginhawa ka sa pangangailangan mo sa pisikal, pero ang pinag-uusapan natin dito, yung kabuuan, yung kaginhawaan mula sa isip, sa puso, sa damdamin, at maging sa pisikal. Mga kapatid. Amen. Hindi ang Diyos nangako na kapag naglingkod ka sa Kanya, pagyayamanin ka. Ang ipinangako ng Diyos kapag naglingkod ka sa Kanya ng may katapatan,
mga kapatid, pagpapalain ka. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ang pagpapala ng Diyos, hindi lang tumutukoy sa material, maging sa kabuuan at higit sa lahat, kaligtasan. Verse 24 ng Psalms 27, 24 and 25. Bagaman siya'y mabuwal, hindi siya lubos na mapapahiga, sapagkat inaalalayan siya ng Panginoon ng kanyang kamay. Ako'y naging bata at ngayon matanda. Gayunmay, hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan, ni ang kanyang lahi man ay nagpapalimos ng tinapay. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ito ang pangawakan natin, mga kapatid. Amen. Sa verse 25, ako'y naging bata, sabi ni Haring David, ako'y naging bata at ngayon naging matanda. Mga kapatid, gayunmay, hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan ni ang kanyang lahi man ay nagpapalimos ng tinapay. Ibig sabihin, sa tanang buhay ni Haring David, wala siyang nakita na lingkod o tapat na lingkod ng Diyos na malimos ng tinapay. Ibig sabihin, naghirap. Wala siyang nakita na taong naglingkod ng may katapatan sa Diyos tapos naghirap, namatay sa kahirapan. Maging ang kanyang lahi namatay sa kahirapan. Kagaya ng pangako ng Diyos kay Abraham. Ang pangako ng Diyos kay Abraham, pagpapalain ko ang pagpapala sa iyo, susumpahin ko ang susumpa sa iyo. Mga kapatid, hanggang ngayon, ang bansang Israel, mga kapatid, number 1 sa agrikultura. Samantalang, ang bansang Israel, disyerto. Pero ang tanong, bakit number 1 sa agrikultura? Mga kapatid, dahil yun sa pangako ng Diyos. Pagdating sa sandatahang lakas, mga kapatid, amen, hindi nagpapahuli ang bansang Israel. Napakaliit na bansa. Kinakalaban, ginigera ng mga malalaking bansang nakapaligid sa kanya. Pero until now, hindi natatalo. Hindi nabubuwan. Mga kapatid, ganun din tayo. Kapag tayo po ay naglingkod ng may katapatan sa Panginoon, mga kapatid, limitado man ang nakikita ng ating mga mata, limitado man ang naaabot ng ating kaisipan, pero hindi nalilimitahan ang magagawa ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Kaya kung ang buhay natin dito sa mundo walang kasiguraduhan, kapag tayo ay naglingkod sa Diyos, mga kapatid, hindi man natin makita ang atin kung ano ang magiging tayo dito sa mundo. Ang mahalaga, ang buhay natin ay nasa kamay ng Diyos. At kapag ang buhay natin ay nasa kamay ng Diyos, wala tayong dapat ipag-alala at wala tayong dapat ikabahala. Kaya hindi mo kailangan ma-stress, hindi mo kailangan mamroblema, hindi mo kailangan ma-depress. Amen. Kung ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon at naglilingkod sa Panginoon. Kapatid at kaibigan, hanggang dyan lamang po ang ating may paglilingkod na salita ng Diyos sapagat umabot na po tayo sa takdang oras ng ating pong pagtatapos, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong muli, mga kapatid at mga kaibigan, sa inyong pagsubaybay. Tayo po ay manalangin sa Panginoon sa ating pong pansamantalang pagtatapos. Let us pray. Dakila at makapangyarihang Diyos, maraming salamat po sa napakagandang pagtatalakay na ito, na kung saan binibigyan mo kami ng pag-asa, lalo na yung mga taong totoong nagtitiwala at naglilingkod sa iyo ng may katapatan. Lord, we pray for your divine intervention sa lahat ng mga nakikinig, sa lahat ng mga nanonood. Panginoong Hesus, ikaw ang Diyos na tapat sa iyong pangako, tapat sa iyong mga salita. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa bawat desisyon na aming gagawin, ito po ay aming pong maihabilin sa iyo at tulungan mo kami na mas lalo pang magtiwala sa iyong kapangyarihan, sa iyong mga salita at sa iyong kakayahan. Panginoon, limitado man ang naaabot ng aming mga mata, limitado man ang naaabot ng aming mga kaisipan, pero hindi nalilimitahan kung ano ang iyong magagawa para sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Mangusap ka po sa aming mga kababayan, patuloy po silang akayin sa paglilingkod sa iyo. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay sa atin pong programa, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Amen. Sister Julie Albao, good morning. Diyan po sa Dasma. Amen. Pagpalain ka po ng Panginoon. Sister Melay Umbao, good morning. Amen. Praise God. Amen. And also Sister Laura Gumban,
Sa lahat ng mga nanood, maraming salamat po sa inyong lahat. Sister Panchan, Sister Christine, good morning din po sa UTC, Japan. Sister Rebecca Montemor, salamat po. Sister Miguel Almera, good morning. Yan po sa Italy. Sister Cristita Bugayong, thank you so much. Sa lahat ng mga nanood, amen, sa lahat ng mga sumubaybay, maraming salamat po sa inyong lahat mga kaibigan. Muli, kung kayo po ay may mga katanungan, tawagan nyo lamang po ako o di kaya i-text sa CP number 0967-364-7164. 0967-364-7164. Maraming salamat po sa ating pong technical side, paring box. Maraming salamat po. Maging sa ating Bible reader, mga kapatid, Brother Angelo, Brother Raymar, maraming salamat po sa inyo. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng UPC Matnog. Lagi nating tandaan, huwag na huwag po nating kakalimutan, si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. God bless everyone. Nakahang kami dito, sa camera. Inihiwag. Di naghihiwag. Kanina pa yung kauna-una, late. Diyan lang parang box, pero sa monitor ko. Jerry, pati sa live. Pati sa live. Hmm. Ah.